a superhero. Nagsimula ang ating kwento sa isang gabing hinahagupit ng napakalakas na ulan. Sa labas ng gusali ng Black Death Sect, dumating ang isang misteryosong lalaki na halos buong katawan ay natatakpan. Nang biglang kumidlat ng napakalakas, nahayag ang napakaraming aninong naghihintay sa pasukan. Ang mga ito ay walang iba kundi ang hindi mabilang na mga martial artist ng sekta. Hinihintay nila ang misteryosong lalaki habang daladala ang kani-kanilang mga armas. Napakagat sa ngipin ng isang martial artist dahil sa matinding pagkainis. Mariin itong ipinahayag ang pagdating ng tinaguriang swordsman na walang pangalan at inutusan ang kanyang mga kasamahan na patayin ang naturang lalaki. Sa mismong sandaling yun, sabay-sabay na sumugod ang mga martial artist at nagsagawa ng matataas na pagtalon upang umatake mula sa iba't ibang direksyon. Agad namang naghanda ang misteryosong lalaki at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada bago ito tuluyang hugatin mula sa kaluban. Sa isang iglap ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na slash attack na tumama sa napakaraming martial artist na sabay-sabay na sumugod sa kanya. Sa lakas at bilis ng kanyang pag-atake ay hindi mabilang na mga martial artist ang agad na napabagsak at nagkalat ang dugo sa paligid. Pagkatapos ay biglang natuon ang kanyang pansin sa kanyang harapan nang mapansin niyang daan-daang martial artist pa ang patuloy na sumusugod sa kanyang direksyon. Mabilis siyang pinalibutan ng mga ito habang sabay-sabay na sumisigaw na patayin ang misteryosong lalaki. Walang kano-ano ay sabay-sabay silang sumugod patungo sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Agad namang kumilos ang misteryosong lalaki upang mag-counterattack. Gamit ang kanyang espada ay mabilis niya itong pinaikot-ikot at sunod-sunod na tinamaan ang mga martial artist na lumalapit sa kanya. Sinubukan pa ng ilan na muling umatake gamit ang kani-kanilang mga sandata, ngunit agad silang sinalubong ng isang panibagong counterattack. Paulit-ulit na umikot ang kanyang espada at bawat pag-atake nito ay direktang tumatama sa kanyang mga kalaban, dahilan upang muling kumalat ang dugo sa paligid. Samantala, mula sa kanyang likuran ay may isang martial artist na tahimik na sumugod habang mahigpit na hawak ang kanyang sibat. Tumalon ito ng mataas at buong lakas na inihanda ang kanyang sibat upang tusukin ang likuran ng misteryosong lalaki. Nakangiti pa niyang sinabi na sa wakas ay nahuli na rin niya ang bastardo. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang sibat ay biglang may isang malakas na liwanag na lumitaw mula sa likuran ng misteryosong lalaki. Mula sa liwanag na yun ay biglang may lumitaw na isang sandata at mabilis itong tumama sa ulo ng lalaking may hawak ng sibat. Sa isang iglap ay nahati ang kanyang ulo at bumulwak ang dugo nito. Ang tanging tanong na pumasok sa kanyang isip bago siya tuluyang mawala ng lakas ay kung paano naging posible na biglang lumitaw ang isang sandata mula sa likuran ng misteryosong lalaki. At mula roon ay nagpatuloy ang misteryosong lalaki na siyang pangunahing bida ng ating kwento. Makalipas ang ilang minuto, habang walang tigil ang malakas na ulan sa binabahang sahig, makikita ang mga nagkalat na armas at mga bangkay na nakapalibot ngayon sa ating bida. Ipinapahiwatig nito na mag-isa niyang natalo ang lahat ng kanyang mga kalaban. Samantala, sa loob ng Black Death Sect, naroon ang isang lalaking tahimik at payapang naghihintay. Isa itong matandang lalaki na may puting buhok at nakasuot ng puting balabal na may disenyo ng mga ahas, habang nakahanda naman ang kanyang espada sa tabi. Maya-maya ay bigla na lamang ngumiti ang matanda. Habang nakatitig siya sa kawalan sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang ating bida kasabay ng isang napakalakas na pagkidlat. Saglit na natigilan ang ating bida at ang matandang lalaki. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay tinanong ng matanda kung siya ba ang tinatawag na swordsman na walang pangalan. Hindi sumagot ang ating bida at ipinagpatuloy lamang ang pagtitig sa harapan ng matanda. Muli pang nagtanong ang matanda kung isa siyang swordsman ng hustisya, bakit napakahigpit ng pagkakatakip sa kanyang katawan. Mariing sumagot ang ating bida na yun ay dahil hindi siya ganoong uri ng swordsman. Napako ang tingin ng matanda sa kanya at sinabi nitong kung hindi siya isang swordsman ng hustisya, bakit niya hinahabol at pinapatay ang mga miyembro ng unorthodox sect. Biglang nanlaki sa pagkainis ang mga mata ng ating bida at iginiit niyang hindi siya isang makatarungang swordsman. Dahil sa sagot na yon ay napangiti ang matanda. Kasunod nito ay napahawak siya sa kanyang mukha at tumawang sinabi na tila nilinlang ng lalaki ang lahat. Ipinaliwanag naman ng ating bida na wala siyang nilinlang at naniwala lamang ang mga taong yon sa bagay na gusto nilang paniwalaan.
Sa isip ng matanda, isa itong napakakawili-wiling lalaki. Kinuha niya ang kanyang espada na nasa tabi. Dahan-dahan niya itong hinugot mula sa lalagyan at sinabi na kahit kailangan pa niyang tumawid sa ilog ng mga namayapa ngayong araw. Naniniwala siyang wala siyang pagsisisihan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada habang napaliligiran ito ng kulay asul na enerhiya at sumigaw sa ating bida na sumugod na ito. At kahit siya man ang tinaguriang walang pangalang swordsman o hindi, narito siya upang patayin ito tulad ng ginawa niya sa lahat. Samantala, naghanda rin ang ating bida at itinuwid ang kanyang tindig habang hawak ang armas na napaliligiran naman ng kulay pulang enerhiya. Hinigpitan din ng matanda ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Sa sandaling iyon ay tila bumagal ang takbo ng oras, kung saan makikita ang unti-unting pagbagsak ng isang patak ng ulan. Nang tumama ang patak sa sahig, walang pag-aalinlangang sabay na sumugod ang ating bida at ang matanda. Dito ay pinakawalan nila ang napakabilis na magkakasunod na pag-atake hanggang sa puntong hindi na sila halos makita. Makalipas ang ilang minuto sa Black Death Sect, habang patuloy pa rin ang malakas na ulan. Mapapansin ang isang pares ng paa na naglalakad sa basang sahig kasabay ng isang espadang may dugo. Pagmamay-ari iyon ng ating bida na ngayon ay palabas na ng sekta, na malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang pagkapanalo. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, itinaas niya ang takip ng kanyang armas. Nang biglang kumidlat ng napakalakas, malinaw na nahayag ang madilim niyang anyo habang ibinabalik niya ang kanyang sandata sa lalagyan. Biglang lumipat ang eksena bago ang mga pangyayaring iyon, kung saan makikita ang isang talulot ng bulaklak na dahan-daang nahuhulog. Maya-maya ay bumagsak ito sa lupang nababalot ng dugo. Naroon ito sa isang hagdan, katabi ng isang bangkay, nang biglang may isang paa na umakyat sa hagdan at walang pag-aalinlangan itong naapakan. Ang mga naroon ay mga kalalakihang may mga simbolo sa kanilang likuran. At hindi lamang iilan ang mga ito dahil hindi mabilang ang mga martial artist mula sa iba't ibang sekta na dumagsa habang dala ang kani-kanilang mga bandila patungo sa loob ng isang gusali. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw sa harapan ang mga matatandang elder mula sa bawat sekta. Habang nakikita nila ang nagkalat na mga bangkay na pawang nahiwa sa paligid, napatanong sila kung ito ba talaga ang Mount Hua sect na dati nilang kilala. Dahil sa nakakatakot na tanawin, napadasal ang monghe. Samantala, isang elder ang malakas na nagsabi na gawa ito ng isang demonyo at nagtanong kung sino ang may kagagawa ng pagbuhos ng dugo sa Mount Hua. Ngunit pinigilan siya ng elder na nasa kanyang tabi dahil may napansin silang papalapit sa kanila. Sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang anino na mabagal at unti-unting papalapit. Mapapansin dito ang baluktot nitong mga paa. Isa itong Plum Blossom Swordsman ng Mount Hua sect. Hawak nito ang putol nitong espada habang nababalot ng sarili nitong dugo. Paglabas nito ay labis na nagulat ang mga elder at hindi makapaniwalang mayroon pang nakaligtas sa ganoong kalagayan. Sinabi ng lalaki na ang kanilang sekta ay nalipol ng iisang tao lamang. Bigla na lamang lumitaw sa likuran niya ang isang nakakasilaw na kulay pulang liwanag. Dahil dito ay naghanda ang mga elder at martial artist sapagkat alam nilang naroon na ang kalaban. Nang tumama ang liwanag, nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog at naging sanhi ng pagkalat ng mga putol na bahagi ng katawan. Sa tindi ng puwersa ay napilitang magtakip ang mga elder at inihanda ang kanilang mga sandata. Makalipas ang ilang sandali, matapos hamupa ang usok, bumungad sa kanilang harapan ang swordsman na biglang nahiwa ang katawan. Sa matinding galit ay sumigaw ang elder at inutusang lumabas ang bastardo at ipakita ang sarili. Agad naman itong sinunod ang utos kaya makikita ang kanyang mga paa habang lumalabas. Kasunod nito ay humakbang siya patungo sa mga martial artist habang tangga ng isang putol na ulo. Pagkatapos ay tinawag niya ang atensyon ng bawat sekta na naroon. Ang Shaolin Sect, Wudang Sect, Qincheng Sect, at ang sekta ng Namgang. Ito ang bida sa ating kwento na ngayon ay nakapatong ang espada sa kanyang balikat habang sinasabing napakarami nilang taong natipon. Bagamat sinabihan lamang siya ng mga elder na manahimik, tinanong siya ng elder ng Wudang kung sino siya at kung bakit niya isinagawa ang pagpaslang na iyon. Napakamot sa ulo ang ating bida at ipinaliwanag na pumunta siya roon dahil may nagsabi sa kanyang ang Mount Hua ang pinakamalakas. Bigla niyang inihagis ang hawak niyang putol na ulo. Iyon ay ulo ng isang matandang lalaki na gumulong-gulong sa harapan ng mga martial artist.
Dagdag pa ng ating bida habang inilalabas ang kanyang pulang enerhiya, tila hindi naman kapani-paniwala ang tsismis na iyon. Natigilan ang mga elder ng bawat sekta nang maunawaan nilang ang ulong iyon ay pagmamay-ari ng sect leader ng Mount Hua. Muli na namang itinaas ng ating bida ang kanyang espada at itinuro ito sa mga elders. Patanong niyang sinabi na dahil sabay-sabay silang nagtungo sa lugar na ito. Ibig sabihin lang na mas malakas pa sila kaysa sa Mount Hua sect. Sa tindi ng galit ay buong lakas na sumigaw ang elder ng Wudang sect at inutusang manahimik ang ating bida. At habang inilalabas ng bawat elder ang kani-kanilang kapangyarihan, napagdesisyonan nilang patayin na ngayon din ang ating bida upang maibigay ang kapayapaan sa mga kaluluwa ng mga miyembro ng Mount Hua. Makalipas ang ilang saglit ay napakabilis na sumugod ang mga ito. Nang makalapit sila sa ating bida ay sabay-sabay nilang pinakawalan ang kani-kanilang malalakas na teknik upang umatake. Sa gitna ng tagpong yun, tila may isang bagay na biglang pumasok sa isip ng ating bida, napakasaya pala talaga sa lugar na yun. Pagkatapos ay muling lumipat ang eksena pabalik sa realidad kung saan makikita ang ating bida na nakasuot ng VR headset. Agad niya itong inalis sa kanyang ulo. Matapos ang matagal na paglalaro ay napabuntong hininga siya ng malakas habang nakaupo sa isang sofa. Hawak ang kanyang leeg. Tinanong niya ang kanyang sarili kung sobra na ba para sa kanya ang pinagsama-samang pag-atake mula sa ganoon karaming kalaban. Sa ibabaw ng mesa sa kanyang harapan ay makikita ang case ng larong kanyang ginamit. Ang larong yun ay tinatawag na Miriam Online. Isa itong bagong virtual reality game na nakabase sa mundo ng Miriam at kilala dahil sa malupit nitong karahasan, kabilang na ang pagputol ng kamay at leeg at iba pang napakarahas na aksyon. At kahit napakarami nitong reklamo mula sa mga taong humihiling na ipasara ang serbisyo. Gusto ito ng ating bida dahil walang ibang larong katulad nito. Napakamot siya sa kanyang ulo habang may isang balitang lumalabas sa telebisyon. Naisip niya na kailangan niyang makaisip ng mas maingat na paraan sa susunod. Sa telebisyon naman ay ibinabalita ang pagkawala ni Mr. No ng Daido Corporation. Narinig ito ng ating bida. Naisip niya na marahil ay isa itong kaso ng assassination. Sa likod ng mga kurtina kung saan naroon siya ay biglang may narinig na umiiyak na boses na humihingi ng tulong. Dahil dito ay mabilis na napalingon ang ating bida patungo sa pinanggagalingan ng tinig. May naalala siya kaya kinuha niya ang isang mahabang bagay mula sa likod ng sofa na kanyang inuupuan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kinaroroonan ng boses. Doon ay bumungad sa kanya ang isang lalaking nakagapos at desperadong nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Ang lalaking yun ay walang iba kundi ang taong hinahanap sa balita na patuloy ngayong humihingi ng tulong. Gayunpaman, naupo lamang ang ating bida sa harapan nito at tinakpan ang kanyang bibig habang itinataas ang isang malaking martilyo. Kasunod nito ay marahas niyang pinisil ang pisngi ng lalaki at tinanong kung gusto ba nito ng kanyang tulong. Naiiyak na nakiusap ang lalaki at sinabing hindi niya alam kung bakit siya kinidnap nito ngunit wala talaga siyang ginawang masama. Bigla na lamang nagbagsak ang ating bida ng ilang larawan sa harapan nito. Makikita sa mga iyon ang nakakatakot na mga larawan kung saan pinahihirapan ng lalaki ang iba't ibang babae. Dahil dito ay nagulat at nabahala siya at tinanong kung paano niya nakuha ang lahat ng iyon. Tumayo lamang ang ating bida at habang inaayos ang pagkakahawak sa malaking martilyo ay ipinaliwanag niyang kung wala itong ginawang masama, hindi siya magiging biktima nito. Buong puso namang nagmakaawa ang lalaki at humingi ng kapatawaran dahil pinagsisisihan na niya ang kanyang mga ginawa. Ngunit bigla na lamang buong lakas na hinablat ng ating bida ang buhok nito. Sinabi niya na tila pamilyar sa lalaki ang salitang patawarin. Dagdag pa niya, kung siya man o ang lalaki ang makarinig sa mga salitang yun, hindi ba nakakasawa na rin ang mga yun? Pagkatapos ay iniunat ng ating bida ang kanyang braso upang itaas ang sandatang hawak niya at ihampas ito sa lalaki. Ngunit bago pa man tumama ang sandata, biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Kasunod nito ay buong lakas itong sumigaw at ginamit ang kanyang katawan upang itulak ang ating bida. Dahil dito ay napaatras ang ating bida at nabitawan niya ang kanyang armas. Gamit ang natitira niyang lakas, nakawala ang lalaki mula sa pagkakagapos ng kanyang mga kamay. Napakagat siya sa kanyang ngipin dahil sa pagkainis. Habang hawak ngayon ang malaking martilyo, binalaan niya ang ating bida at sinabing mamamatay ang bastardo ngayon.
Makalipas ang ilang sandali ay nanlaki ang mga mata ng ating bida at napangiti siya. Ito ay dahil walang sinayang na oras ang lalaki at agad na sumugod habang nakataas ang kanyang sandata upang ihampas sa ating bida. Mabilis namang iginalaw ng ating bida ang kanyang mga paa. Dahil dito ay bahagya niyang naiwasan ang ataking isinagawa ng lalaki. Hindi naman makapaniwala ang lalaki nang makaiwas ang ating bida mula sa kanyang atake at lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Naging malaking pagkakataon yun kaya pinakawalan ng ating bida ang isang buong lakas na suntok na direktang tumama sa katawan ng lalaki. Sa lakas ng suntok ay bamuka ang bibig nito at tumalsik ang laway mula rito. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat dahil gamit ang kanyang tuhod ay muli niyang inatake ang ulo ng lalaki. Dahil dito ay napalipad ng napakalayo ang lalaki. Sa tindi ng magkakasunod na atake ay saglit na nawala ng malay ang lalaki habang nakahandusay sa sahig. Maya-maya ay gumapang siya patungo sa pinanggagalingan ng liwanag habang paulit-ulit na sinasabing lumayo ito sa kanya. Paulit-ulit din siyang buong lakas na nakiusap at sinabing ayaw niyang mamatay. Nang tuluyan niyang maabot ang pintuang pinanggagalingan ng liwanag, agad siyang sumandal dito upang makapagpahinga. Bigla na lamang niyang naramdaman ang malamig na hanging nagmumula sa loob. Sinubukan niyang tingnan kung ano ang naroon at bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin. Hindi mabilang na mga nakabalot na bangkay ang makikita sa loob ng isang malamig na silid. Habang nananatili siyang natitigilan, mapapansin naman ang pagdating ng ating bida sa kanyang likuran. Iniisip ng ating bida na karamihan sa mga tao ay herbivores. At sa maliit na bilang ng mga carnivores, sila ang umaatake, nangangaso, at kumakain sa mga mas mahihina kaysa sa kanila. Para naman sa ating bida, siya ang humahabol sa mga carnivore at isa siyang hunter. Napansin ng lalaki ang paglapit ng ating bida. Muli siyang nagmakaawa at sinabing lumayo ito sa kanya. Pasigapan niyang idinagdag habang nagmumura na huwag lumapit ang bastardo. Bigla na lamang may malakas na sumipa sa pintuan ng silid na kanilang kinaroroonan kaya bumukas ito. Doon ay makikita ang napakaraming pulis na mabilis na nagsipasok sa loob. Nang marating nila ang kinaroroonan ng dalawa, inutusan nila ang ating bida na tumigil. Ang detective na nangunguna sa mga pulis ay tinawag ang ating bida sa pangalang Dong Bangso at kumuha ng isang bagay mula sa loob ng kanyang damit. Isa yung identification na nagpapatunay na kabilang siya sa puwersa ng pulisya. Kasabay nito ay sinabi niyang dahil sa hinala sa kidnapping, maling pagkakakulong, at pagpatay, inaaresto niya ang taong yon. Dahil dito ay nakuha ang atensyon ni Bangso. Hindi niya alam kung paano nakarating doon ang mga pulis. Tinanong niya kung paano nila natuklasan ang lugar na yon. Bigla na lamang nagpaputok ng baril ang detective. Habang hawak ang kanyang baril ay sinabi nitong tunay na bala iyon at hindi ba niya sinabi sa bastardo na tumigil. Napatingin naman ang ating bida sa marka ng bala na tumama malapit sa kanya. At habang nakatayo siya sa harapan ng napakaraming kalalakihan, may isang bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan. Naisip niyang pamilyar ang sitwasyong ito dahil para bang nasa loob siya muli ng laro kung saan kaharap niya rin ang napakaraming martial artist. Makalipas ang ilang sandali ay napangiti siya. Dahil dito ay nakuha ang atensyon ng detective na nagtanong kung alam ba niya ang tungkol sa bagay na yon. Ipinaliwanag niya na pinatay ng lalaking iyon ang kabuuang 6 na babae. Dagdag pa niya, pinahirapan nito ang mga babae. Kumuha rin ito ng mga larawan habang pinagkakatuwaan ang mga ito at pagkatapos ay pinatay. Itinuro niya ang mga nakabalot na bagay na nasa loob ng freezer. Ipinaliwanag pa ng ating bida na ang mga bagay na nasa tabi ng lalaki ay mga bangkay din na katulad nito dahil halos lahat sa kanila ay mga mamamatay tao. Dagdag pa niya habang nanlalaki ang mga mata na ang mga lalaking ito ay mga hayop dahil sila ay mga carnivore na bumibiktima sa mga ordinaryong tao. At habang nagpapakita siya ng seryoso at nakakatakot na mukha, sinabi niyang isa lamang siyang hunter na humuhuli sa kanila. Tinanong ng ating bida ang detective na kung naiintindihan na ba niya ang lahat. Dahil ang dapat nitong barilin ay hindi siya kundi ang bastardong ito. Sumagot lamang ang detective habang nakatutok ang baril at sinisindihan ang kanyang sigarilyo na ganun ba daw. Pero tinanong ng detective na kung ano ba ang dapat niyang gawin dahil ang nakikita lamang niya ay isang baliw na mamamatay tao na nangingidnap at pumapatay ng mga tao. Natuon ang atensyon ng ating bida sa detective. Kasunod nito ay malakas siyang tumawa at sinabing tulad ng kanyang inaasahan,
Walang saysay ang pakikipag-usap sa mga pulis na wala namang aksyon na ginagawa. At mahigpit niyang hinawakan ng malaking martilyo na labis na ikinabahala ng detective. Dahil dito ay pasiga itong nag-utos sa kanya na huminto. Ngunit hindi yun pinansin ng ating bida at nagpatuloy lamang siya sa paghampas gamit ang kanyang armas. Napakalakas na tumama ito sa ulo ng lalaki. Dahil dito ay sumabog ang ulo nito kaya pinaputukan siya ng mga pulis. Matapos niyang gawin yon, hiniling ng ating bida na kung magkakaroon man siya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Umaasa siyang mapupuno ito ng mga halimaw na maaari niyang patayin ayon sa kagustuhan ng kanyang puso. Habang papalapit sa kanya ang bala, naisip niya na sana isa itong lugar na katulad ng Miriam. Makalipas ang ilang sandali ay makikita sa pader ang bakas ng bala at mga dugo. Ipinahihiwatig nito na tinamaan ang ating bida. At pagkatapos ay parang unti-unti nang lumipat ang lahat ng kanyang alaala na tila bang nagpapahiwatig na muli siyang mabubuhay sa ibang katauhan at sa ibang mundo. Makalipas ang ilang sandali ay malalim siyang napabuntong hininga dahil sa tubig na ibinuhos sa kanya. Dito ay nagising siya habang labis na hinihingal at tinanong ang sarili kung paano pa siya nabubuhay dahil siguradong sigurado siyang nabaril siya. Isang matabang lalaki ang bumungad sa kanyang harapan at nagtataka kung bakit buhay pa siya dahil sigurado rin itong namatay na ang batang lalaki. Nanlaki ang mga mata ng ating bida. Nalilito pa rin siya sa nangyayari. Biglang nagalit ang matabang lalaki kaya hinawakan niya sa damit ang ating bida. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamao at galit na tinanong kung alam ba nito kung gaano kahirap na dalhin siya rito mula sa palengke. Habang patuloy na nakataas ang kamao ay muli nitong tinanong kung kailangan ba talaga niyang tuluyang patayin ito. Bigla na lamang niyang itinapon ang batang lalaki sa tabi at sinabi na magkikita sila kinabukasan at yun na ang tiyak na katapusan niya pagdating ng araw na yun. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Napansin ng ating bida ang isang malaking bato sa kanyang tabi kaya agad niya itong kinuha. Pagkatapos ay sinubukan niyang sundan ang lalaki. Ngunit bago pa man siya makalapit ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan kaya nabitawan niya ang bato. Sa tindi ng sakit na nararamdaman niya ay bumagsak siya sa lupa. Doon niya napansin ang kanyang kamay na manipis na halos buto na lamang at napagtanto niyang may kakaibang nangyayari. Kaya dali-dali niyang binuksan ang suot niyang damit. Bumungad sa kanya ang isang katawang butot at balat lamang, kaya naunawaan niyang hindi sa kanya ang katawan na iyon. Hinawakan niya ang nangingitim niyang tagiliran. Nagtaka siya kung ano ang mga sugat na iyon. Biglang napunta ang kanyang atensyon sa labas ng silid. Doon ay labis na nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ito ay dahil sa kanyang harapan ay isang napakagandang tanawin na puno ng kakaibang mga gusaling tila nagmula sa ibang mundo ngunit pamilyar sa kanya. Habang patuloy siyang nakatitig ng may matinding pagkamangha sa lugar na kanyang kinaroroonan, tinanong niya kung ito ba ang mundo ng Miriam. Saglit siyang natigilan. Makalipas ang ilang sandali ay napahawak siya sa kanyang ulo at napaluhod. Nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang bibig habang tuluyan siyang napaiyak. Kasunod nito ay ibinaba niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng isang malaking ngiti dahil natupad na ang kanyang kahilingan. Biglang tumunog ang isang notification para sa manlalarong si Dong Bangsu. May lumitaw na mensahe. Binabati siya nito sa kanyang pagdating sa Miriam Online, ang mundong tahanan ng pinakamalalakas. Dahil dito ay napatawa ng histerikal ang ating bida na para bang tuluyan na siyang nabaliw. Flashback. Bago nabuhay ang ating bida ay makikita siyang naglilinis ng isang kwadra. Ito pala ay kwadra ng mga kabayo. Habang patuloy siyang naglilinis ay bigla na lang may sumipa ng pinto ng malakas at bumukas ito. Tinawag ng taong ito si Sosem. Sosem pala ang pangalan ng ating bida sa mundong ito. Si Mr. Machil pala ang taong pumasok. Agad naman tinakpan nito ang kanyang ilong dahil sa baho na kanyang naamoy sa loob. Sinabihan niya si Sosem na sumunod daw ito sa kanya ngayon na mismo. Dahil meron daw siyang ipapagawa sa kanya. Tinanong naman si Sosem kung ngayon na ba daw mismo. Dahil hindi pa daw siya tapos sa kanyang paglilinis. Nang marinig ito ni Mr. Machil ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ang mukha ni Sosem, na siyang ikinagulat naman nito. Habang hawak-hawak ang mukha ni Sosem patanong na sinabi ni Mr. Machil na kung sa tingin ba daw ni Sosem ay nagtatanong ito. Saad pa niya, hindi dahil sa pinapakain daw ang orphan na kagaya niya ng Danri clan, hindi ibig sabihin na kakalimutan din niya ang lugar nito.
Dahil isa lamang daw siyang hamak na alipin. Kaya dapat na maintindihan daw niya ito. Wala naman may nagawa pa ang ating bida habang namimilipit sa sakit. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa parang isang tindahan ng mga sandata. Napansin naman ng matanda ang taong paparating at siya ay nagtataka kung bakit ang taong ito ang pumunta. Kaya tinanong niya ang taong ito na ang pangalan ay si Dong-o kung bakit siya ang pumunta dito sa halip na si Ma-chil. Sumagot naman si Dong-o at sinabi na alam naman daw ng matandang nagtitinda kung nasaan si Ma-chil sa ngayon. Nandoon daw ito sa Phoenix Tavern kasama na naman si Eng-eng na nag-iinom. Agad naman niyang pinitik ang kanyang daliri para magising si Sosem na kasama niya. Tumugon naman ang matanda at sinabi na ayos lang daw dahil hindi na daw yun mahalaga pa. Kaya tinanong niya si Dong-o kung dalawa lang ba daw sila ang pumunta dito. Dahil mahihirapan silang ilipat ang lahat ng ito kung dalawa lang sila ang gagawa. Napatawa naman si Dong-o at sinabi sa matanda na kung hindi ba daw nito nakikita, sabay turo sa kanyang likuran at sinabi na meron daw silang isang magaling na kabayo na kasama. At walang kaano-ano ay sinuntok niya ng malakas si Sosem sa tiyan nito. Nasaktan naman si Sosem at napaluhod at napapaubod sa sobrang sakit. Pagkatapos ay tinanong pa siya ni Dong-o na kung ano ba daw ang ginagawa nito. At masakit na tiningnan at sinabihan na tumayo na daw ito at simulan na niya ang paglilipat sa mga sandatang ito ngayon na mismo. Pagkatapos ay malakas niyang pinalakpak ng isang beses ang kanyang dalawang kamay at nagsalita muli. Naalala niya na meron din daw siyang plano ngayong araw sa Phoenix Tavern. At mukhang ang kanilang brother daw na si Sosem ang siyang gagawa ng lahat ng mga mabibigat na pagbubuhat ngayong araw na ito. Habang napapasuka si Sosem sinabihan siya ni Dong-o na aalis na daw siya kung kaya magtrabaho daw itong mabuti. Nagulat naman ang matanda sa pagmaltrato ni Dong-o kay Sosem. At bakas sa mukha nito na naaawa siya sa ating bida. Di kalaunan ay nagsimula na si Sosem na magbuhat ng mga sandata. Maririnig ang kanyang malalim na paghinga sa bigat ng kanyang binubuhat. At dahil nga sa mga matatalim na sandata ang mga ito, biglang napunit ang lalagyan ng mga sandata. Hanggang sa tuluyan na itong nasira at lumabas ang mga sandata at na-outbalance si Sosem at Natamba. At kahit nagkaroon ng malaking butas sa lalagyan, agad naman kinuha ni Sosem ang lahat ng mga sandatang nahulog at ibinalik muli ito sa lalagyan. Pagkatapos ay nagsimula siya muling hilahin ang mga ito para ilipat. Kinahapunan sa paglubog ng araw ay natapos din ni Sosem ang kanyang gawain. Pinuri siya ng matanda sa kanyang ginawa at puno ng pag-aalala ay sinabihan niya si Sosem na dapat ay magpahinga muna daw ito kahit saglit lang. Dahil mukhang namumutla na daw siya na parang nasa bingit na siya ng kamatayan. Sumagot naman si Sosem at sinabi na okay lang daw siya. Habang papauwi ay nakaramdam si Sosem ng matinding pagkahilo at nawawalan siya ng balanse. Sa kanyang paglalakad ay may narinig siyang may tumatawag sa kanya ng paulit-ulit. At habang siya ay nakakaramdam ng ginaw ay may biglang nagsalita na isang boses. Tinanong nito si Sosem kung talaga ba daw magpapatuloy na lang siya ng ganito. Sa isang kaawa-awa at parang mala-insektong buhay. At walang kaano-ano ay may nabangga siya na isang lalaki. Tiningnan niya kung ano ang kanyang nabangga. Isang napakalaking lalaki na may pulang mga mata ang nakatayo sa kanyang harapan at tinanong siya nito. Na kung sino ba daw ang maliit na bata na ito at hindi pa ba daw ito aalis sa harap niya. Agad naman sanang humingi ng paumanhin si Sosem. Subalit sa halip na tanggapin ang kanyang paumanhin, ay isang napakalakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha ng napakalakas. Kasabay nito ay sinundan pa ng isang malakas na sipa sa tiyan. At nang bumagsak si Sosem ay makikita ang lalaki na susuntukan pa nitong muli si Sosem. Sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ay parang humiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang balikat. At habang nakakaramdam ng matinding ginaw si Sosem, napaisip siya kung kailan at saan nga ba nagsimulang magkamali ang lahat. Marahil ay noong mamatay ang kanyang buong pamilya sa isang malakas na bagyo at siya lamang ang nakaligtas. O baka naman noong kumatok siya sa tarangkahan ng pamilya Dandra, umaasang makakaligtas at magkakaroon ng lugar na matutuluyan. Ngunit marahil, nagsimula ang lahat mula pa sa sandaling isinilang siya sa ganitong uri ng mundo. At ang tanging nagawa na lamang ni Sosem ay ang humingi ng tulong, nagbabaka sakaling merong magligtas sa kanya. End of flashback. Bumalik naman ang eksena sa kulungan ng mga kabayo, kung saan may isang liwanag na nagmumula sa isang bintana.
na kung saan naroon din ang ating bida sa katawan ng batang si Sosem. Sa kanyang pagkagising ay unti-unti nitong binuksan ang kanyang mga pulang mata. Sinubukan niyang tumayo pero hindi niya nagawa dahil bigla siyang nakaramdam ng matitinding pananakit ng katawan dahil sa kanyang mga sugat. Nang makatayo na siya ay dahan-dahan siyang pumunta sa inuman ng mga kabayo. At tiningnan nito ang kanyang sarili sa refleksyon ng tubig. Nalaman ng ating bida na ang pangalan ng batang ito ay Sosem. Pagkatapos ay tumayo siya ng maayos at tiningnan ang palibot ng kulungan. Sabi niya, malamang ito daw ang kwadra mula sa alaala ng batang ito. At dito niya napagtanto na ang tunay na nagmamay-ari ng katawan na ito na si Sosem ay namatay na sa sobrang pambubugbog at siya na mismo ang bagong nagmamay-ari ng katawan na ito. Bigla naman siyang may napansin na kung ano sa kanyang gilid. At nang makita niya ito ay agad niya itong nakilala. Isang status window pala ang bigla na lang lumitaw. Kasabay nito ay isang mensahe ang lumabas, binabati siya nito sa pagdating niya sa Miriam Online. Kung saan naninirahan ang mga malalakas. Lumipat naman ang eksena sa labas kung saan makikita natin si Machil na naglalakad pababa ng isang hagdan. Dito mapapansin natin na may daladala siyang isang mangkok ng nakakadiring pagkain. Habang daladala ito ay maririnig siyang nagrereklamo. Patanong niyang sinabi kung bakit daw ba siya mismo ang gumagawa nito. Siya lang ba daw ang tanging tao sa Danri clan na kayang luminas sa gulo na ginawa ng bastardong batang yun? Wika pa niya sa kanyang isipan, sana daw ay dumiretso na lang si Sosem sa kulungan ng mga kabayo pagkatapos ng kanyang trabaho. At sa lahat pa daw ng tao na makakasalubong niya, si Pangdoraang pa daw nakilala sa mainitin nitong ulo at may maikling pasensya. Kasunod nito ay bigla na lang siyang nanginig sa sobrang pagkediri at napamura na lang. Dahil hindi niya lubos maisip na siya, ang dakilang si Machil ay magiging tagapunas ng dumi ng isang buwisit at bastardong batang yun. Dahil dito, bigla na lamang nagdilim ang ekspresyon nito na tila bang may pumasok na hindi maganda sa kanyang isipan. Sabi niya, bakit daw hindi niya nalang patayin ang bastardong batang iyon ng tuluyan? Pero naiinis niya ring naisip na masyado daw itong mapanganib. Dahil kung siya daw ay mahuhuli, tiyak na ang kanyang leeg na mismo ang susunod na ilalagay sa chopping block. Sabay sipa sa pintuan ng kwadra ng malakas para buksan ito. Sa loob makikita natin ang ating bida na tahimik na nagpapahinga. Agad naman inihagis ni Machil ang mangkok sa harap ng ating bida habang maririnig siyang nagrereklamo. Patanong niyang sinabi na bakit kailangan pa daw mabuhay ng bastardong batang ito at magdulot sa kanya ng ganitong problema. Pagkatapos niya itong gawin ay agad na niyang iniwan ang ating bida sa loob at umalis. Hindi naman siya pinansin ng ating bida at pinagmasdan lang si Machil sa pag-alis. Kasunod nito, siya ay napaisip kung 2 linggo na ba daw ang nakalipas. 2 linggo na rin ba daw ang lumipas simula nung nagising siya sa lugar na ito. Wika pa niya, sa panahon daw na yon ay nakalikom na siya ng sapat na impormasyon mula kay Machil at panlabas na mundo. Una, gumagamit ng mga karakter na Chino ang mga tao rito, ngunit hindi naman ito ang China. Ang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng martial arts, mga pambihirang teknik na dati ay iniisip niyang posible lamang makita sa mga nobela at pelikula. May mga taong nakakalipad at nakakakilos ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata. Sa mundong ito, tunay na umiiral at namumuhay ang martial arts. Para itong isang totoong bersyon ng Miriam Online. Ikalawa, tungkol naman sa status window at system na ito, ang tanging siguradong alam niya ay gumagana talaga ang status window ng Miriam Online at siya lamang ang nakakakita nito. Noong una, dahil sa pagkakaroon ng status window at sa pag-iral ng martial arts, inakala niyang nasa loob siya ng isang laro. Ngunit hindi maikakailang tunay ang mundong ito. Ang bawat taong naririto ay may sarili nilang damdamin at kumikilos na para bang tunay silang nabubuhay. Kaya napaisip siya, tao ba talaga siya, o isa lamang siyang manlalaro? Pagkatapos ay isinara na ng ating bida ang kanyang status window, ngunit bigla namang may dumating na isang tao. Si Dong-o pala yun at agad itong nagsalita. Wika niya, mukhang namumuhay ng maginhawa ang kanilang munting kapatid na si Sosem, habang ang ilan sa kanila ay napag-alitan ng husto at naparusahan dahil sa isang walang kwentang tanga. Dagdag pa niya, mukhang matagal na raw itong naghihintay para sa pagkakataong ito, bago niya ito tawaging walang hiya. Makikita naman sa pagbabago ng mukha ni Dong-o na tila may masama siyang balak kay Sosem.
Sa pagdating niya ay hindi naman siya pinansin ng ating bida at sa halip ay nanatili lamang itong nakaupo hanggang sa tuluyang tumayo ang ating bida sa kanyang harapan. Nagtaka naman si Dong-o nang makita ang kakaibang kilos ni Sosem. Ngunit bigla na lamang inangat ng ating bida ang kanyang mangkok ng pagkain at inubos ang laman nito sa isang lagukan lamang. Dahil dito ay lalo namang nagalit si Dong-o dahil tila hindi siya pinapansin ni Sosem, kaya tinanong niya ito kung gusto na ba talaga nitong mamatay. Tiningnan naman siya ng ating bida ng masama at makikita ang matinding galit sa kanyang mga mata. Bigla niyang binasag ang mangkok na hawak niya at kinuha ang isang matulis na piraso nito. Walang pag-aalinlangan niya itong itinarak sa leeg ni Dong-o, dahilan upang agad na dumyugo ito. Bakas naman sa mukha ng ating bida ang isang nakakatakot na ekspresyon, na para bang tuluyan na siyang nawalan ng katinoan. Nabigla naman si Dong-o sa ginawa ng ating bida at agad niyang tinangka na pigilan ang pagdurugo sa kanyang leeg. Ngunit bigla na lamang sumigaw ang ating bida at malakas niyang ipinaalam kay Dong-o na ang batang kilala nito noon ay matagal nang namatay. Kahit namimilipit sa sakit si Dong-o, bakas pa rin sa mukha nito ang matinding pagtataka dahil hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ni Sosem. Ngunit walang kabog-abog na muling sumugod ang ating bida upang atakihin siya. Napansin naman agad ito ni Dong-o at kahit sugatan na siya ay nagawa pa rin niyang pigilan si Sosem. Subalit nagulat siya nang bigla na naman siyang atakihin ng ating bida gamit ang isa pang matulis na piraso ng basag na mangkok na hawak naman ito sa kaliwang kamay. Napasigaw na lamang sa sakit si Dong-o at tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban. Samantala, bakas naman sa mukha ng ating bida ang kakaibang kasiyahan habang patuloy niyang sinasaksak si Dong-o. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan ni Dong-o sa sahig at kumalat ang dugo nito sa paligid. Maya-maya ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Nang lumabas ang ating bida mula sa kulungan ng mga kabayo, naramdaman niya ang mainit na patak ng ulan na dumampi sa kanyang mukha. At siya ay muling napatanong kung siya ba daw ay isang tao o isang manlalaro. Ngunit agad niyang sinabi sa kanyang sarili na hindi na mahalaga yon, sapagkat may napagtanto na siya tungkol sa lugar na ito. Wika niya, gaya ng kanyang inaasahan, walang duda na tunay ang mundong ito. Ang dakilang batas ng mundong ito ay isang bagay na malinaw niyang naramdaman mula sa lalaking iyon, tinutukoy niya ay si Dong-o at maging kay Ma-chil. Sa mundong ito, ang mahihina ay nagiging biktima ng malalakas, habang ang mga makapangyarihan naman ay iginagalang. Kung ganito nga ang lugar na kanyang kinalalagyan, maaari siyang manghuli ng buong kalayaan at hindi na kailangang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ang mga taong katulad niya, hindi, maging ang mga mas malalakas at mas mababangis pang nilalang kaysa sa kanya, ay tiyak na malayang gumagala sa kagubatang tinatawag nilang merem. Pagkatapos ay napatingin siya sa sugat sa kanyang braso na natamo niya nang pigilan siya ni Dong-o kanina. Sinabi niyang sa sandaling tuluyang gumaling ang kanyang katawan ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pangangaso. Kasunod nito ay ngumiti siya habang itinaas ang dalawang kamay patungo sa langit at buong lakas na sumigaw. Sabi niya na dito, sa lupain ng mga tunay na mandaragit, dito sa bagong merem, dito daw magsisimula ang lahat para sa kanya.